Mayroon na lamang kayong ilang buwan, sabi ng doktor at tinakpan ang folder ng kanyang palad. Hindi agad na unawaan ni Elena Villanueva ang kanyang narinig. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang malakas na ulan ng Hulyo sa Maynila, ngunit ang lalaking nakasuot ng puting coat ay nagsalita tungkol sa kanyang kamatayan ng napakakalmado, tila ba nagbibigay lamang ng oras para sa susunod na check-up. Hinubad ni Dr. Arturo Bautista, isang 55 taong gulang na oncologist, na may matipunong panga at ubaning buhok, ang kanyang salamin. Gaano katagal eksakto? Tanong ni Elena. Mula 4 hanggang 6 na buwan. Minsan ay mas matagal. Kung tutugon ang katawan sa paggamot. Ngunit hindi tayo maaaring umasa rito. Ang matangkad na babaeng 46 taong gulang, may maitim na buhok hanggang balikat at seryosong mga mata, ay sanay na makinig sa mga masasamang ulat nang walang labis na reaksyon. Nais niyang humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa, ngunit nanatiling nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Sigurado ba kayo? Binuksan ni Dr. Bautista ang folder at iniharap sa kanya ang resulta. Kinumpirma ng biopsy ang malignant na bukol. Nasa masamang pwesto ang tumor. Nagsimula na ang metastatic process. Hindi na makakatulong ang operasyon sa yugtong ito. Lumabo ang mga linya ng teksto sa kanyang paningin. Naaninag ni Elena ang kanyang apelyido, petsa ng kapanganakan, at ang selyo ng mamahaling private clinic sa BGC. Sa ibaba nito, ay ang mga salitang dati niyang nababasa lamang sa kwento ng ibang tao. Bakit wala akong naramdaman? Ang ganitong sakit ay matagal na nabubuo ng palihim. Ang panghihina, kawalan ng gana sa pagkain, at bigat sa tiyan pagkatapos kumain ay madalas ipinagkakamali ng tao sa simpleng pagod. Palagi kayong nagtatrabaho, halos walang pahinga. Kung ganoon, hindi nakapagtataka na hindi napansin ang mga unang senyales. 2 linggo na ang nakalilipas, pinilit siya ni Gab na magpa-full check-up nang mapansin nito ang kanyang pamumutla, hirap sa pagtulog at madaling pagkapagod. Binalewala ito ni Elena, ngunit ang asawa na mismo ang nagpa-schedule sa kanya sa klinika. Ngayon, ang pag-aalala nitong iyon ay tila huling regalo bago ang wakas. Ano ang maaaring gawin? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang doktor. May isang experimental program sa isang sikat na ospital sa Singapore. Hindi ito nangangako ng lubusang paggaling, ngunit minsan ay napapahaba nito ang buhay ng 1 o 2 taon. Napakamahal ng paggamot, at kailangang magdesisyon ng mabilis. Binanggit ni Dr. Bautista ang halaga. Sa ganoong kalaking pera, maaari na siyang makabili ng 2 bagong linya ng makinarya para sa pabrika. Walang ganoong kalaking bakanteng pondo ang kanilang negosyo. Kailangan kong mag-isip, syempre. Wag lang masyadong patagalin. Linggo na lang ang binibilang natin dito. Inabot ng doktor ang isang envelope na may mga kopya ng dokumento at reseta. Alam na ba ito ng asawa niyo? Hindi pa. Kumunot ang noo ng doktor. Kailangan niyo ng suporta. Ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Iniligpit ni Elena ang mga papel sa kanyang bag. Paano kung gusto kong ipa-second opinion ang diagnosis? Isang bahagyang tensyon ang dumaan sa mukha ng doktor, ngunit agad siyang bumalik sa dating ekspresyon. Karapatan niyo iyan. Kaya lang, ang panibagong biopsy ay kukuha ng oras at magbibigay sa inyo ng dagdag na stress. Ang resulta ay ginawa ng isang mahusay na laboratorio. Halos imposibleng magkamali doon. Sa pasilyo, huminto si Elena sa may bintana. Sa ibaba, nagmamadali ang mga tao patungo sa kanilang mga sasakyan. Walang sinuman ang nakakaalam. Ang babae sa ika-4 na palapag ay kakakuha lamang ng petsa ng sarili niyang paglisan sa mundo. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Lumbas sa screen ang pangalan ng asawa. Hindi niya ito sinagot. Pagkaraan ng 1 minuto, may dumating na mensahe. Kamusta ang check-up? Tawagan mo ako pagtapos ka na. Sa elevator, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang nagpapalipad ng paper airplane sa pagitan ng mga salamin na dingding. Tumingin sa ibang direksyon si Elena dahil bigla siyang nakaramdam ng matinding kagustuhang umiyak. Paglabas niya, sumakay siya sa kotse at matagal na hindi binuhay ang makina. Pumasok sa kanyang isipan ang pabrika, ang mga pulang laryo, ang mataas na tsimenya, ang karatula na may apelyido ng kanyang ama. Nagsimula si Don Victor sa isang maliit na paggawaan ng seramika at paso sa Laguna. Matapos itong pumanaw, napunta ang negosyo sa kanyang anak na babae. Sa loob ng 12 taon, iniahon niya ang produksyon mula sa utang at pinanatili ang trabaho ng 1 Nunu
na manggagawa. Ngayon, malapit nang malaman ng mga taong ito na malapit nang mamatay ang kanilang boss. Pinaandar ni Elena ang makina. Una, susuriin niya ang mga account, maghahanda ng kapalit, at aayusin ang mga dokumento. Wala muna siyang sasabihin kay Gab. Anumang problema ay nagpapagulo sa isip nito at nagdudulot dito na gumawa ng desisyon para sa iba. Kailangan niya ng kahit isang gabi man lang na walang awa ng iba. Nakadating siya sa pabrika kinahapunan. Sa gate, sinabi ng gwardya, "Ma'am Elena, tumigil po ang makina sa ikatlong planta. Pakisabi kay Mang Sergio na susunod ako doon sa loob ng 10 minuto." Naglakad siya sa bakuran, bumabati sa mga manggagawa. Mula sa bukas na gate ay nalanghap niya ang amoy ng basang luwad. Pagkalipas ng ilang buwan, patuloy pa ring darating ang mga truck para kunin ang mga produkto at patuloy pa ring magtatalo ang mga kapatas tungkol sa mga depektong paso. Ang tanging magbabago, wala na siya roon. Sa kanyang opisina, ipinagtimpla siya ng kape ng kanyang sekretaryang si Loida at naglapag ng folder sa mesa. Tumawag po si Sir Gab, pinapaalala ang dinner kasama ang mga C. "I-cancel mo. Sabihin mo masama ang pakiramdam ko." Hinubad ni Elena ang kanyang blazer. "Sabihin mo na may sira ang makina sa linya." Si Loida, isang 50 taong gulang na babaeng may kulay kapeng buhok, ay huminto sa pinto. "Talaga bang masama ang pakiramdam niyo, ma'am?" "Kulang lang sa tulog. Kumain man lang sana kayo mamaya." Hanggang gabi. Inaasikaso ni Elena ang pagpapaayos ng makina at inayos ang delivery ng mga glaze. Minsan lamang, habang pumirma siya ng isang tseke, napansin niya ang petsa at nahuli niya ang sarili na nagbibilang kung aabot pa ba siya hanggang dulo ng taon. Pasado 5:00, pumasok sa opisina si Mang Sergio, isang malapad na lalaking may sunog sa araw na balat. "Umaandar na po." Sumabog ang bearing. "Bukas kailangan nating patigilin ang linya ng 2 oras. I-check natin ang buong makina. I-coordinate mo sa sales department. Ilipat ang mga urgent na order sa ikalawang hurno." Tumango ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ng mas maigi sa kanya. "Umuwi na po kayo, ma'am. Kami na po ang bahala rito." Karaniwan, mananatili si Elena hanggang matapos ang shift. Ngunit ngayon, tila nahihirapan siyang huminga sa kwelyo ng kanyang blusa. "Sige, tawagan niyo ako kung may problema." Kinuha niya ang kanyang bag. Sa loob ng kotse, ang envelope na may diagnosis ay nakapatong sa pagitan ng kanyang planner at pitaka, tila ba isa lamang itong ordinaryong dokumento sa negosyo. Dapat ay babalik si Gab pagkatapos ng dinner. Inasahan ni Elena na makakapag-shower siya, maitatago ang mga papel, at makakapag-isip kung paano sasalubungin ang gabi. Ngunit nakaparada na ang sasakyan ng asawa sa tapat ng kanilang kondo. Tahimik sa loob ng unit. Hinubad niya ang kanyang sapatos, isinabit ang bag, at tatawagin na sana si Gab nang marinig niya ang boses nito mula sa study room. "Sinabi ko na nga." Naniwala siya. Hindi malakas ang boses niya, ngunit naiwang bahagyang nakabukas ang pinto. Natigilan si Elena sa pasilyo. "Hindi, Jana. Hindi natin siya pwedeng pilitin ngayon. Hayaan mong iproseso niya muna. Bukas, siya na mismo ang magsasabi sa akin ng diagnosis. At doon, aarte akong nag-aalalang asawa." Sumikip ang dibdib ni Elena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag sa sahig. Tumawa si Gab. Naniwala ang tangang yon sa diagnosis niya, kaya tuloy-tuloy ang plano natin. Magaling umarte si Bautista. Sa dami ng selyo at pirma doon, magpapasalamat pa yon sa doktor. Idiniin ni Elena ang kanyang palad sa pader. Malamig ang wallpaper sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at binuhay ang voice recorder. Ang mahalaga, hindi niya maisipang magpa-check up sa ibang klinika, patuloy ng asawa. "Ipapaliwanag ko na wala na tayong oras. Sasabihin ko, pumili siya sa pagitan ng pabrika at ng buhay niya. Pipiliin niya ang buhay niya." May narinig na boses ng babae mula sa telepono, ngunit hindi maintindihan ang mga salita. "Handa na ang buyer," sagot ni Gab. "Kukunin ng dummy corporation mo ang lupa sa presyong gusto natin. Tapos ibebenta natin ang lupa sa totoong developer. At ang pera para sa kanyang pekeng pagpapagamot ay dederecho sa account natin." Sa loob ng 1 buwan, mawawalan siya ng kumpanya at access sa pera. Pumikit si Elena. Sa likod ng pinto, ang lalaking nakasama niya sa loob ng 15 taon ay halos masayang pinag-uusapan ang kanyang pagbagsak. "Pagkatapos ng benta, ilalabas natin ang mga dokumento." Dagdag niya,
Kung magsimula siyang makahalata, huli na ang lahat. Magbibigay si Bautista ng mga gamot. Dahil doon, lagi siyang aantukin at titigil na sa kakatanong. May sinabi ulit si Jana. Mahal, magtiis ka lang ng konti. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Huwag mo akong tatawagan mamayang gabi. Baka makita niya. Bukas magkikita tayo sa kondo mo. Oo, mahal din kita. Natapos ang tawag. Tahimik na binuhat ni Elena ang kanyang bag. Lumabas patungo sa pasilyo ng building. Maingat na isinara ang pinto. At bumaba ng isang palapag sa hagdan. Doon lang niya pinayagan ang sariling huminga. Ang una niyang naisip ay bumalik, buksan ang pinto ng kwarto, at humingi ng paliwanag. Ngunit siguradong itatanggi iyon lahat ni Gab. Sasabihin nitong biro lang ang usapan, pagkatapos ay babalaan ang mga kasabwat niya. Mawawala ang mga dokumento. Ibahin ang pangalan ng kumpanya. Papalitan ng doktor ang mga record. Mabilis siyang bumaba patungo sa kanyang sasakyan at pinakinggan ang recording. Mahina ang mga boses, ngunit malinaw ang mga salitang pabrika, doktor, at dummy corporation. Pagkatapos ay kinuha niya ang medical envelope at tiningnan ang resulta. Ang kanyang apelyido, ang pirma ni Bautista, ang nakakatakot na diagnosis. Ang lahat ay bahagi lang ng isang dula. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Hinayaan niya itong pumatak hanggang sa mawala ang kanyang panginginig. Pagkatapos ay kumuha siya ng tissue, inayos ang kanyang makeup, at tumingin sa rearview mirror. Hindi siya ang mamatay. Ililibing ni Gab ang sarili nitong kalayaan at pag-asa sa madaling pera. Pinaandar ni Elena ang makina. Umikot siya sa block at huminto sa isang supermarket. Bumili siya ng pandesal, kesong puti, isang kahon ng paboritong tsokolate ng asawa, pagkatapos ay naghintay pa ng 20 minuto. Maingay siyang pumasok sa bahay. Pinatunog ang kandado. Sinadya niyang banggain ang cabinet gamit ang plastik at sumigaw mula sa pintuan. Gab, nandyan ka na ba? Lumabas siya halos agad-agad. Ang matangkad na 40 taong gulang na lalaki, may bahagyang puting buhok sa gilid, ay nagmukhang nag-aalala. Kumislap sa kanyang pulso ang relo na iniregalo ng asawa. Bakit ang aga mo? May nasira sa makina. Naayos din agad. Mas mabilis sa inaasahan. Hinalikan siya ng asawa sa pisngi. Umiyak ka ba? Sa hangin ba yan? Kamusta ang meeting mo? Mamaya ko na ikukwento. Ano bang lumabas sa check-up? Dumiretso si Elena sa kusina at sinimulang ilabas ang mga pinamili, bumibili ng ilang segundong oras. Gab, maupo ka. Dahan-dahan itong umupo sa silya. Anong nangyari? Inilapag niya sa harap nito ang envelope. May cancer ako. Lumitaw sa mukha ng asawa ang pagkagulat, kawalang paniwala, sakit, at desperadong pagtatangka na kontrolin ang sarili. Magaling siyang umarte. Hindi, bulong ni Gab. Nagkakamali sila. Kinumpirma ng biopsy. Tumayo siya. Niyakap ang asawa sa kanyang dibdib at ibinaon ang mukha sa buhok nito. Magpapacheck tayo ulit. Hahanapin natin ang pinakamagaling na doktor. Hindi kita isusuko. Naririnig mo ba? Nakatayo lang ng walang kibo si Elena, naaamoy ang pabango ng asawa. Sabi ni Bautista, wala ng oras. Anong nirekomenda niya? Experimental treatment sa Singapore. Binanggit niya ang halaga. Lumayo si Gab at hinawakan siya sa balikat. Hahanap tayo ng pera. Saan? Ibebenta natin ang lahat ng kailangan. Hindi sapat ang kondo at ang mga ipon natin. Umiwas ng tingin ang asawa, tila ba ngayon lang niya naisip ang ideya. Nandyan ang pabrika. Nanatiling tahimik si Elena. Naiintindihan ko na konektado iyon sa alaala ng papa mo, patuloy niya. Pero hindi pwedeng mas mahalaga ang negosyo kaysa sa buhay mo. Mahal ang lupa doon. Kung kikilos tayo ng mabilis, may bibili, at mabibigyan natin ng separation pay ang mga tao. Hindi mo kailangang mamatay para lang mapanatili ang trabaho nila. Umupo si Elena sa kaharap na upuan. Hindi pa ako handang magdesisyon. Pinatungan ni Gab ng palad ang kamay niya. Siyempre, kalimutan muna natin ang mga papeles ngayon. Bukas, ako na mismo ang tatawag kay Bautista para itanong ang tungkol sa klinika doon. Bawal kang ma-stress. Tiningnan ni Elena ang mga daliri nito. Kamakailan lang, hawak ng mga iyon ang telepono, ipinapangako sa kabit nito ang pag-aari ng iba. Gusto ko nang humiga, sabi niya. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Sa kwarto, isinara ni Elena ang pinto at kinuha ang kanyang smartphone mula sa bag.
Ligtas ang recording. Ipinasa niya ang file sa kanyang work email, pagkatapos ay nag-upload ng kopya sa isang secure cloud storage. Matapos iyon, binuksan niya ang kanyang contacts at hinanap ang numero ni Attorney Valerie Tuazon. Ang abogado ang humahawak sa mga malalaking transaksyon ng pabrika. Nag-type si Elena. Bukas ng 7 ng umaga, magkita tayo sa pabrika. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Tungkol ito sa pagtatangkang agawin ang pabrika at isang pekeng medical diagnosis. Dumating ang sagot pagkalipas ng 1 minuto. Pupunta ako. Narinig ang mga yabag sa labas ng pinto. Itinago ni Elena ang telepono sa ilalim ng unan at humiga. Pumasok si Gab na may dalang baso. Inumin mo to. Gagaan ang pakiramdam mo. Tinanggap niya ang tsaa ngunit hindi man lang uminom. Umupo ang asawa sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Malalampasan natin to. Pangako. Tiningnan siya ni Elena sa mukha at sa unang pagkakataon ay napansin kung paano nito pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Kung gayon, bukas simulan na nating ihanda ang mga dokumento. Mahinang sabi niya. Ibebenta ko na ang pabrika. Pigil hininga si Gab ng isang saglit, bago muling niyakap ang asawa. Tama ang naging desisyon mo. Ipinatong ni Elena ang ulo niya sa balikat nito at pumikit. Sa kabila ng pader, tumutunog ang orasan. Sa kusina, lumalamig ang hapunan. Sa bag ay nakatago ang gawa-gawang diagnosis. Makalipas ang 1 minuto, lumabas ang asawa para dalhin ang baso sa kusina. Ngumiti si Elena sa paraang hindi makikita ng asawa at bumulong ng halos walang tunog. Ang aral na ibibigay ko ay hinding-hindi mo makakalimutan. Eksaktong 7 ng umaga, pumasok si Attorney Val Tuazon sa opisina ni Elena nang walang pasabi at isinara ang pinto. Si Val ay 48 taong gulang. Medyo pandak, payat, at may maikling buhok. Bihira siyang magtaas ng boses. Patingin, sabi ng abogado. Pinatugtog ni Elena ang recording at inilapag ang smartphone sa pagitan nila. Mahina ang boses ni Gab. Gayunpaman, ang pangalan ng doktor, ang pagbanggit kay Jana, ang plano ng pagbebenta, at ang tungkol sa pekeng paggamot ay sapat na malinaw. 2 beses pinakinggan ni Val ang file. Pagkatapos ay binuksan ang medical envelope. Nasa iyo ba ang mga orihinal? Lahat ng ibinigay ni Bautista. Binuksan niyo ba ang online patient portal? Hindi. Nung registration, email ni Gab ang inilagay niya. Para raw mas madali niyang mabantayan ang mga reseta at schedule. Tumingala si Val. Ibig sabihin, mas naunang nakita ng asawa mo ang mga resulta bago ka. Huwag mo munang baguhin iyon. Hayaan mong isipin niya na kontrolado niya ang bawat mensahe ng klinika. Hindi sapat ang isang recording. Pinapatunayan ng usapan ng intensyon, ngunit pwedeng sabihin ng depensa na inedit ito o bunga lang ng away mag-asawa. Kailangan natin ng independent na check-up, mga medikal na dokumento, at patunay ng koneksyon ng mga kasabwat. Kung malusog ako, paano nila nagawa ang diagnosis? Maaaring pinalitan nila ang sample, gumamit ng resulta ng iba, o naglagay ng peking impormasyon sa record mo. Huwag na tayong manghula. Kumuha ng notepad si Val. Ang pabrika ay nakapangalan lang sa iyo. Ipinasa ng papa ko ang negosyo bago pa ako ikasal. Ang lupa ay nakapangalan din sa akin. May special power of attorneys pa, si Gab. Siya ang namamahala sa araw-araw na bayarin bilang financial director. Hindi niya maibebenta ang ari-arian ng walang pirma ko. Hayaan mo siyang magmadali, magdala ng buyer, at ibunyag ang buong plano. Huwag kang pipirma ng kahit ano nang wala ako. Lumapit si Elena sa bintana. Kahapon, nangako akong ibebenta ko na ang pabrika. Ang pangako ay hindi katumbas ng paglilipat ng titulo. Gugustuhin niyang tumigil ka na sa pagtatrabaho. Magkunwari kang mahina, pero huwag mong hayaan na ihiwalay ka niya sa labas. At tungkol sa mga gamot na ibibigay ng asawa mo o ni Bautista, itago mo ang mga balot. Darating si Gab dito bandang 10:00, sabi ni Elena. Bago mangyari iyon, makakaalis na ako. Inabot ni Val ang isang papel na may address ng isang malaking pampublikong ospital sa Quezon City, Philippine Cancer Center. Hinihintay ka na nila para sa isang urgent consultation. Walang nangakong maganda ang resulta doon. Susuriin ng doktor ang lahat ng sarili niya. Pagkaraan ng 20 minuto, umalis si Elena sa pabrika. Sinabi niya kay Loida na magpapa-blood test lang siya at babalik pagkatapos ng tanghalian. Sa QC Hospital, hiningi kay Elena ang kanyang ID, health card, at ang mga medical records. Tiningnan ng staff ang mga detalye. Pagkatapos ay kumunot ang noo.
May CD po ba kayo ng CT scan o X-ray? Hindi binigay sa akin. Humingi po kayo ng kopya. Karapatan ng pasyente na makuha ang mga resulta ng tests nila. Ang head doctor na si Dr. Teresita Tessie Cruz, 60 taong gulang, ay nakasuot ng manipis na salamin. Maingat niyang binasa ang diagnosis. Ano po ang nararamdaman niyo? Bigat sa tiyan pagkatapos kumain, hirap makatulog, minsan madaling mapagod. Nagbago ba ang timbang mo? Halos hindi. Nanilaw ba ang balat mo? May sumasakit ba papunta sa likod? Laging nilalagnat? Wala pong ganun. Sinuri ni Dr. Cruz ang pasyente pagkatapos ay muling kinuha ang mga papel. Ayon sa nakasulat dito, late stage na. Sa ganitong pagkalat, kadalasang lumalabas na ang matitinding sintomas, bagaman minsan may mga exception. Saan kayo na biopsy? Sa isang private clinic sa BGC. Nag-endoscopy ako na may sedation. Sabi ni Bautista, doon daw sila kumuha ng tissue. Bakit walang protocol? Detalye ng procedure. Hinalukay ni Elena ang mga papel. Akala ko kasama iyon sa mga dokumento. Diagnosis lang ng histology ang nandito. Walang nakalagay kung paano kinuha ang sample, pangalan ng espesyalista, at numero ng lalagyan. Sabi ng doktor, ang pag-uulit ng biopsy ay kukuha lang ng natitira kong mga linggo. Hinubad ni Dr. Cruz ang kanyang salamin. Sa ngayon, wala akong nakikitang basehan para pag-usapan ang mga natitirang linggo. Unahin nating suriin ang mga katotohanan. Sumulat siya ng request para sa blood tests, ultrasound, at CT scan with contrast. Kailangan nating i-request ang mga lumang tissue blocks para masuri ulit. Mag-file kayo ng formal na request, 2 kopya. Sa kopya nyo, papirmahan nyo na natanggap nila. Baka tumanggi sila. Wala silang karapatang legal na tumanggi. Obligasyon ng klinika na ibigay sa pasyente ang kopya ng records at ang mga sample para sa second opinion. Bago magtanghali, nakuhanan na ng dugo si Elena at nakapag-ultrasound. May nakita po ba kayo? Tanong niya. Ang resulta ay ibibigay ng inyong doktor pagkatapos matype ang report. Tumawag si Gab ng 11:00. Nasaan ka? Sa ospital. Pinag-additional tests ako ni Bautista. Bakit hindi mo sinabi? Sasamahan sana kita. May online meeting ka sa mga suppliers nyo ngayong umaga. Kanselado ang kahit anong meeting kung para sa'yo. Tumawag na si Bautista. Gusto niya tayong makita mamayang gabi para pag-usapan ang program sa Singapore. Sige, uuwi na tayo pagkatapos. Kailangan mo magpahinga. Ako na ang babalik sa pabrika. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Bakit? Pumayag ka na kahapon na ibebenta na natin ang negosyo. Kaya nga kailangan ko nang ihanda ang mga dokumento. Huwag mong sasabihin sa mga empleyado ang tungkol sa sakit mo. Magipanik sila hanggat wala pang sigurado. Lumambot ang boses ni Gab. Ellen, ako na ang bahala sa lahat ngayon. Salamat. Pagkatapos ng tawag, nag-text si Elena kay Val na tuloy pa rin ang check-up. Mabilis ang sagot. Huwag pipirma ng kahit ano mamayang gabi. Isinagawa ang CT scan bandang 2:00. Ang contrast dye ay nagbigay ng mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Umuugong ang makina. Dahan-dahang gumalaw ang kama papasok sa butas. Nakahiga ng walang kibo ang babae, binibilang ang kanyang paghinga. Paglipas ng 40 minuto, pinapasok siya ni Dr. Cruz sa opisina. Bukas ang mga imahe sa monitor. Yung malignant tumor na nakasulat sa diagnosis mo, hindi namin makita rito, sabi ng doktor. Walang bukol sa lapay pancreas mo. Ang atay, lymph nodes, at iba pang organs ay walang ipinapakitang pagbabago. Gaya ng sinasabi sa papel nila, nakatingin lang si Elena sa screen, takot na baka mali ang pagkakaintindi niya sa mga salita. Ibig sabihin, malusog ako? Base sa nakita namin ngayon, hindi totoo ang nakamamatay na diagnosis. May gastritis ka at senyales ng matinding pagod. Ang pinal na desisyon ay pagkatapos ng blood tests at kapag nasuri na namin ulit ang histology, pero dahil nakalagay sa mga papel na may metastasis, kailangan nating malaman kung saan nanggaling ang dokumentong ito. Inusog ni Dr. Cruz ang naprint na report. Kumuha kayo ng certified true copy. Sa private clinic, mag-submit kayo ng request letter para makuha ang map nyo, x-rays, scans, at ang logbook ng biopsy na may kinalaman sa check-up nyo. Sa pasilyo, tinawagan ni Elena ang abogado. Walang tumor. Kumpirmado iyan sa dokumento? Tanong ni Val. Oo, pero kailangan i-check ang histology. Huwag mong sabihin sa asawa mo. Pupunta ako dyan sa loob ng kalahating oras.
Nagkita sila sa isang kafe sa tapat ng ospital. Binasa ni Val ang report, itinago ito sa folder, at binuksan ang kanyang laptop. Ngayon, may malaking kontradiksyon sa pagitan ng dalawang medical records. Ngunit hindi pa natin tukoy kung paano ginawa ang panloloko. Ako na mismo ang magbibigay ng sulat kay Bautista. Lumapit ka ng walang away. Sabihin mong kailangan ng klinik sa Singapore ang mga orihinal na sample. Tugma ang dahilan na iyon sa plano ni Gab. Gumawa si Val ng draft ng sulat. Kinopya ito ni Elena, gamit ang sariling sulat kamay. Pwede na bang ipakita sa pulis ang recording? Tanong niya. Unahin muna natin patunayan kung kaninong tests iyon, kundi baka idahilan ng mga kasabwat na nagkaroon lang ng technical error. Pagkatapos nating magreklamo, baka subukan nilang palitan ang mga materyales. Kahit anong pagpigil nila sa atin ay magiging ebidensya rin. Mamaya, isasama ako ni Gab kay Bautista. Itanong mo kung sino ang kumuha ng sample, saan ginawa, at bakit walang protocol. I-record mo ang usapan, kung ligtas. Bandang 4:30 p.m., bumalik si Elena sa pabrika. Naghihintay na ang asawa sa kanyang opisina. Nasa ibabaw ng mesa ang 3 folder, appraisal ng lupa, listahan ng mga makinarya, at inisyal na kwenta para sa pagbebenta. Ang bilis mo namang kumilos, pansin niya. Tumayo si Gab para salubungin siya. Wala na tayong oras. Kinausap ko na ang isang real estate broker. Ang pangalan niya ay Joanna Ocampo. Jana. Handa siyang pumunta rito bukas. Saan mo siya nakilala? Nagkatrabaho kami sa isang warehouse noon. Mabilis itong sumagot. Walang utal. May nahanap na siyang buyer. Matagal nang pinupuntirya ng investor ang lupa natin, pero papayag lang siya kung mabilis ang transaksyon. Kahit hindi na nila inspect ang pabrika, ang lupa lang ang habol nila. Binuksan ni Gab ang unang folder. Ang presyo ay 3 beses na mas mababa sa market value na ipina-appraise ni Elena noong nakaraang taglagas. Bakit ang baba? Ganyan talaga pag rush sale. Ang mahalaga, aabot ang bayad para sa pagpapagamot mo. Hinawakan nito ang siko ni Elena. Huwag mo nang isipin ang mga laryo at makina. Gusto kitang iligtas. Bahagyang ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata, nagkukunwaring pagod. Sige, papuntahin mo si Jana. Sabi ko na nga ba, gagawa ka ng tamang desisyon. Bago tayo magbenta, ipapacheck ko muna ang kontrata kay Val. Lumitaw ang inis sa mukha ng asawa. Papatagalin lang ni Tuazon ang proseso. Ang mga abogado, laging naghahanap ng butas. Ilang taon na niyang pinoprotektahan ang negosyo ko. Ngayon, ako na ang nagpoprotekta sa'yo. Humarap si Elena sa kanya. Kung ganon, wala kang dapat ikatakot sa pagrerepaso niya. Ngumiti si Gab, ngunit tinanggal ang kanyang kamay. Siyempre, ayaw ko lang ng kahit anong delay. Delikado sa sitwasyon mo. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa private clinic sa BGC. Sinalubong sila ni Bautista sa elevator. Ma'am Elena, kamusta na po ang pakiramdam nyo? Lalong nanghina. Inaasahan po natin yan. Pasok kayo. Sa loob ng opisina, umupo si Gab sa tabi niya. Ang tuhod nito ay dumidikit sa binti ng asawa, tila ba nagpapaalala ng kanyang kontrol. Inilapag ni Elena ang demand letter sa mesa. Hinihingi ng klinika sa Singapore ang mga orihinal na sample, x-rays, slides, tissue blocks, at biopsy protocol. Gusto ko sanang makuha lahat bukas. Natigilan sandali si Bautista. Anong klinika po ito? Hindi niyo pa nababanggit ang buong pangalan nila. Nagpatulong ako sa isang kakilala na isalin ang mga requirements ng iba't ibang ospital doon. Mabilis na binasa ng doktor ang sulat. Matagal ang pag-prepare nito. Sabi niyo nga, linggo na lang ang binibilang natin. Sumingit si Gab. Doc Bautista, gawin niyo na po ang lahat ng makakaya niyo. Pumayag na si Elena na ibenta ang pabrika, kaya halos ayos na ang pambayad. Tumingin sa kanya si Bautista. Sige, ipa-receive niyo ang sulat sa admin sa labas. Bukas, makukuha niyo na ang ilang dokumento. Iba pang ibibigay ng laboratorio ang mga sample. Saan po sinuri ang tissue? Tanong ni Elena. Sa partner lab namin, sa Med Analytics. Bakit walang protocol ng pagkuha? Nakaligtaang ilagay ng secretary. Simpleng pagkakamali lang. Sino po ang gumawa ng procedure? Hinagod ni Bautista ng palad ang kanyang mesa. Si Dr. Castro. Naka-leave siya ngayon. Nakita ko po ba siya? Nakasedate kayo kaya malamang hindi niyo siya natandaan. Pinisil ni Gab ang kamay ng asawa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga detalye.
Kailangan nating ipagkatiwala sa kanila ang buhay mo. Binuksan ng oncologist ang kanyang drawer at naglabas ng isang kahon ng gamot. Inumin niyo ito, isa sa umaga at isa sa gabi. Mababawasan nito ang anxiety niyo, makakatulog kayo ng maayos, at makakatulong sa panghihina. Binasa ni Elena ang pangalan. May side effects po ba ito? Maaari raw makaramdam ng matinding antok at pagbagal ng pagkilos. Bawal din magmaneho. Nagsulat si Bautista sa pasyente record, pinunit ang reseta, at ibinigay kay Gab, kahit na mas malapit sa kanya ang pasyente. Sa ground floor, ipinareceive ni Elena ang letter. Nilagyan ito ng selyo, petsa, at pirma ng admin ang kanyang receiving copy. Pagkalabas ng mag-asawa sa kalye, kinuha ng asawa ang susi ng kotse. Narinig mo ang doktor? Ako na magmamaneho. Sa biyahe, panay ang salita ni Gab tungkol sa flight pa Singapore. Maikli lang ang sagot ni Elena. Ang mga gamot ay nasa bag niya, katabi mismo ng katibayan na wala siyang nakamamatay na tumor. Pag-uwi, si Gab mismo ang kumuha ng tubig. Inumin mo na ang gamot ngayon. Gusto kong kumain muna. Bawal ito sa walang laman ng tiyan. Wala namang sinabing ganyan si Bautista. Titignan ko sa instruction leaflet. Tumayo sandali si Gab malapit sa mesa. Pagkatapos ay pumunta ng banyo. Kinuhanan ni Elena ng litrato ang kahon ng gamot at ipinadala iyon kay Val. Pagkatapos ay itinago niya ang isang tableta sa isang maliit na supot ng papel at iniwan ang iba sa lalagyan nito. Kinagabihan, narinig niya ang asawa na bumangon mula sa kama. May guhit ng liwanag na tumagos sa sahig mula sa pasilyo. Pagkaraan ng 1 minuto, dahan-dahang sumara ang pinto ng study room. Kinuha ni Elena ang kanyang smartphone. Naglakad ng nakayapak palapit at tumayo sa likod ng dingding. Pabulong kung magsalita si Gab. Hiningi niya ang slides at blocks. Oo, na-receive na nila ang sulat. Sabihan mo ang laboratorio na huwag magbigay ng kahit ano nang walang pahintulot mo. Pinakinggan niya ang sagot. Kung ganon, humanap kayo ng ipapalit. Wala akong pakialam kung kaninong sample yan. Ang mahalaga, tugma ang pangalan at number. Binuhay ni Elena ang recorder. Wala bang alam yung totoong pasyente? Tanong ni Gab, matapos ang ilang saglit. Ayos. Hayaan mo lang siyang maniwala na simpleng cyst lang ang sakit niya. Nalamigan ang mga palad ni Elena. Sa likod ng gawa-gawang diagnosis ay may ibang babae. Nabubuhay ang taong iyon nang walang kamalay-malay na nanakaw ang kanyang totoong sakit kasabay ng kanyang tests. Kinaumagahan, nagising si Elena sa haplos sa kanyang pisngi. Nakaupo si Gab sa tabi niya at nakatingin sa kanya nang may pag-aalalang ngayon ay imposible ng paniwalaan. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang hindi ako nakatulog kagabi, pero nakatulong ang gamot. Pinatagal niya ng ilang segundo ang kanyang sagot. Parang wala na akong masyadong maalala pagkatapos nating kumain. May dumaang kasiyahan sa mga mata ng asawa. Ibig sabihin gumagana ang gamot. Mamaya, iinom ka ulit ng isa. Dahan-dahang umupo si Elena, nagkukunwaring nang hihina. Kagabi, na-save niya ang ikalawang recording at naipadala ang kopya kay Val. Kailangan kong pumunta sa pabrika. Darating si Jana ng 10:00. Ako na ang haharap sa kanya. Gusto lang marinig ng buyer na pumapayag ang may-ari. Inabot ni Gab ang kanyang robe. Saglit ka lang doon. Tapos, iuuwi na kita. Habang nagtitimpla ng kape ang asawa, nagkulong si Elena sa banyo at nag-message kay Val. Mabilis na sumagot ang abogado. Natanggap ko na ang recording. Pagkatapos niyang banggitin ang totoong pasyente, hindi na tayo pwedeng maghintay. Ngayon din, magsasampa tayo ng reklamo tungkol sa pinalitang medical records at posibleng estafa. Wala pa silang naibebenta, pero malinaw na ang sabuatan. At nasa panganib ang hindi kilalang babae. Ipapasa ko ang mga kopya at recording sa autoridad. Hindi nila tayo obligadong i-update sa investigasyon nila. At kung makahalata si Gab, ipagpatuloy mo lang ang pag-arte. Narinig ni Elena ang mga yabag sa pasilyo. Aalis na ako. 11:00 sa opisina ng Notary Public malapit sa pabrika. Doon mo pirmahan ang complaint affidavit. Sayo muna ang mga orihinal. Sa kusina, inilapag ni Gab sa harap ng asawa ang kape at ang kahon ng gamot. Inumin mo pagkatapos mong kumain. Inilagay ni Elena ang gamot sa kanyang dila at uminom ng tubig. Nang tumalikod ang asawa para asikasuhin ang coffee maker, palihim niyang iniluwa ang gamot sa isang tissue. Pagkalipas ng kalahating oras,
dumating sila sa pabrika. Mas mabagal kaysa karaniwan siyang bumaba ng sasakyan, hinayaang alalayan siya ni Gab sa siko. Sa guardhouse, inutusan ni Gab ang gwardya na huwag magpapasok ng kahit sino ng walang pahintulot. Sa opisina, nag-aalalang nagtanong si Loida. Tatawag po ba ako ng doktor? Hindi na kailangan. Sabihan mo kami pagdating ni Miss Ocampo. Umalis ang sekretarya. Isinara ni Gab ang mga blinds. Mas mabuting huwag ka na munang magpakita sa mga empleyado. Gagawa lang sila ng chismis. Naupo si Elena sa silya at pumikit. Binuksan ng asawa ang kanyang laptop. Sa spreadsheet ng magiging benta, nakalista ang komisyon ng broker. Ang halaga ay mas malaki pa sa taunang sweldo ng factory manager nila. Sino ang makakatanggap niyan? Ini-minimize ni Gab ang window. Kumpanya ni Jana. Mahal ang rush services, kaya gusto kong malinaw kung saan pupunta ang pera. Bumukas ang pinto, matapos ang mahinang katok. Ipinagbigay alam ni Loida. Nandito na po si Miss Jana. Pumasok ang isang 28 taong gulang na babae na may blonde highlights, nakasuot ng mapusyaw na pantsuit. Ang matingkad na lipstick at mayabang na lakad ay nagpapakita ng ugaling sanay magbigay ng presyo sa pag-aari ng iba. Ma'am Elena, ikinalulungkot ko na nagkakilala tayo sa ganitong sitwasyon, sabi ng bisita. Agad na nakilala ni Elena ang boses mula sa phone call ng asawa niya. Maupo ka, sabi ng may-ari ng pabrika. Ipinatong ni Jana ang folder sa mesa. Sinabi lang sa akin ni Sir Gab ang mga kinakailangan. Pananatilihin ko itong confidential. Sinabi niya sa iyo ang tungkol sa sakit ko nang walang paalam ko? Nataranta ang bisita. Kung hindi, magiging kahina-hinala ang pagmamadali ng bentahan. Tiwala ako kay Jana, singit ni Gab. Kung ganoon, ipaliwanag niya ang alok. Binuksan ni Jana ang mapa ng lupa. Ang habol lang ng investor ay ang lupa niyo. Malamang isasara niya ang pabrika. Pwedeng ibenta ng hiwalay ang mga makinarya, pero mababa ang presyong ibibigay ng rush buyer. Sino itong investor? Granite Peak Development Corp. Nandito ang mga dokumento. Narito ang mga papeles ng kumpanya. Nakarehistro ang kumpanya ng wala pang 5 buwan, may pinakamababang kapital, at nakipag-share lang ng address sa iba pang negosyo. Paano mababayaran ng isang kumpanyang walang assets ang pabrika ko? May malalaking tao sa likod nila. Papasok ang pondo pagkatapos mapirmahan ang contract to sell. Pangalanan mo sila. Hindi muna nila ibinubunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, kailangan kong magtiwala sa pangako mo. Ipapa-background check natin. Singit ni Gab. Ipinahilig ni Elena ang kanyang ulo. Tila ba nahihilo? Pasensya na, hirap akong mag-focus. Agad na lumambot ang tono ni Jana. Para sa simula, sapat na ang isang letter of intent. Papabasa ko muna kay Val ang text. Mabilis na sumulyap si Jana kay Gab. Siyempre po. Kaya lang, hinihintay ng investor ang sagot hanggang mamayang gabi. Bakit kailangang magmadali? May tinitingnan silang ibang lote. Isinara ni Elena ang folder. Hayaang patunayan ng investor na may pondo sila at ilabas kung sino ang tunay na may-ari. Hanggang doon, wala akong pipirmahan. Inihatid ni Gab si Jana palabas. Sa pasilyo, nag-usap sila ng mahina. Lumapit si Elena sa pinto at binuhay ang recorder. Masyado siyang alerto. Bulong ni Jana. Hindi pa tumatalab ng husto ang mga gamot. Sisirain ng tuwason na yan ang lahat. Ilalayo ko siya sa deal na to. Mamayang gabi, mas pipilitin ko siya. Lumayo ang mga yabag. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Gab ng mag-isa. Pinalabas mong manloloko si Jana. Nagtanong lang ako ng mga normal na tanong. Wala tayong 1 buwan para suriin ang background nila. Kung ganoon, maghanap ka ng buyer na kayang magpakita ng pera sa loob ng 1 araw. Nagtiim ang bagang ng asawa. Kahapon, ipinagkatiwala mo sa akin ang kaligtasan mo at patuloy pa rin ang tiwala ko. Agad na nagbago ang tono ni Gab. Patawad. Takot lang akong mawala ka. Niyakap niya ang asawa. Ngayon, ramdam na ni Elena ang pagkukunwari sa bawat kilos nito. Pagsapit ng 11:00, sinabi ni Elena na gusto niyang humiga sa break room. Pumunta si Gab sa finance department. Palihim na bumaba si Elena gamit ang fire exit at pumunta sa opisina ng notaryo sa kabilang building. Naghihintay si Val sa bintana. Binasa ni Elena ang affidavit, pinirmahan ang bawat pahina, at iniabot ang flash drive na naglalaman ng mga recordings. Isasama natin ang mga certified copies, paliwanag ni Val. Magrereklamo rin tayo sa medical board at DOH. Susuriin nila ang records at ang pag-imbak ng mga samples.
Paano yung gamot? Ibinigay ko na sa independent lab ang balot. Malalaman din natin agad ang laman niyan. Itago mo ang natirang banig at ang reseta. Binuksan ni Val ang kopya ng SEC registration. Ngayon, tungkol sa buyer. Ang nag-iisang may-ari ng Granite Peak Development ay si Aida Ocampo, 62 taong gulang, tiyahin ni Jana. Ang nakalistang presidente ay isang taong pangulo rin ng 7 iba pang kumpanya, kaya malinaw na dummy corporation lang ito. Kumpleto ang mga senyales. Ang mga awtoridad ang magbibigay ng pinal na hatol. Pero may mas mahalaga. 2 buwan na ang nakalipas, nagbayad ang pabrika sa firm ni Jana ng down payment para sa consultation services. Napatunghay si Elena. Wala akong inapprove na ganun. Pinirmahan ito ni Gab dahil pasok sa limitasyon niya sa bangko bilang direktor. Malabo ang description. Analysis of investment, attractiveness of the property. Ginamit niya ang pera ko para pondohan ang pagnanakaw niya sa akin. Mukhang ganun na nga. Hiningi ko na ang kontrata sa accounting. Tiningnan ni Elena ang pirma ng asawa. Matagal na pala nitong pinaplano ang lahat. Pagbalik sa pabrika, naabutan ni Elena si Gab na nakatayo sa bintana. Saan ka galing? Masyadong kulob sa break room. Naglakad-lakad lang ako sa labas. Hindi ka naman nakita ni Loida. Kailangan ba niyang bantayan ang bawat galaw ko? Nag-alala lang ako. Hinawakan ni Elena ang kanyang sintido. Sumasama ang pakiramdam ko. Iuwi mo na ako. Sige. Bago umalis, inutusan niya si Loida na ibigay kay Val ang lahat ng kontrata na konektado sa kumpanya ni Jana. Walang tinanong ang sekretarya, tumango lamang ito. Sa bahay, inihiga ni Gab ang asawa sa kwarto at isinara ang kurtina. Matulog ka muna. Mamayang gabi, pupunta si Bautista. Dala niya ang kontrata para sa ospital sa Singapore, ang breakdown ng gastos, at ang bank details nila. Maaayos din ang lahat. Yumuko ang asawa, hinalikan siya sa noo, at lumabas. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang pagsara ng main door. Bumangon si Elena, sinilip ang bintana, at tumawag sa private clinic. Sinabi ng admin na handa na ang kopya ng medical records, pero nade-delay ang slides at tissue blocks galing sa lab. Bigyan niyo ako ng formal na sulat kung bakit ito na-delay, utos ni Elena. Ang mga ganyang sulat po ay doktor lang ang pwedeng gumawa. Ipinasa siya kay Bautista pagkatapos ng paghihintay. Bakit niyo pinapalaki ang issue? Hindi magsisimula ng paggamot ang mga doktor sa labas nang hindi nila nasusuri mismo ang samples. Bukas, dadalhin iyon dito. Sabi ni Gab, humihingi raw kayo ng dagdag na bayad para madaliin ang proseso. Natahimik ang kabilang linya. Wala akong sinabing ganun. Nakakapagtaka. Sabi ng asawa ko, hindi niyo raw ibibigay agad kung walang padulas. Ma'am Elena, wag niyo po akong idamay sa mga imahinasyon ng asawa niyo. Kung ganoon, ihanda niyo ang lahat ng libre, gaya ng obligasyon niyo. Na-isave niya ang usapan. Tumawag ulit si Bautista, ngunit hindi na sumagot si Elena. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jana. May kailangan lang akong linawin. Gusto ni Gab na nakapangalan sa kanya ang draft ng kasunduan. Bakit naman po? Sabi niya. Pagkatapos kong magpagamot, mahihirapan na akong mamahala sa mga ari-arian. Baka kailanganin ko siyang bigyan ng special power of attorney na may malawak na kapangyarihan. Mas naging maingat ang pananalita ni Jana. Sapat na po ang pirma niyo para matuloy ang bentahan. Kung ganoon, bakit hiningi ng asawa ko ang passport ko at marriage certificate? Hindi ko po alam, sabi niya rin. Pagkatapos mabenta, siya na ang maghahati ng pera para sa ospital at sa iba pang gastos. Natahimik si Jana. Itatanong ko po sa kanya. Huwag niyo na lang po sabihing tumawag ako. Naiinis po kasi si Gab pag nagtatanong ako. Oo naman. Ibinaba ni Elena ang telepono. Ngayon, naghihinala na ang doktor na ayaw na siyang bayaran ni Gab at nagdududa na rin si Jana kung makukuha pa niya ang parte niya. 4:00 nang tumawag si Dr. Cruz. Ma'am Elena, pumunta kayo rito sa ospital? Ibinigay na sa amin ang detalye tungkol sa numero ng check-up niyo. Hindi ko pwedeng pag-usapan sa telepono. May kinalaman ito sa ibang pasyente. Pumunta kayo. Sa ospital, dinala si Elena sa opisina ng head doctor. Nasa mesa ang mga resulta ni Bautista at ang sagot ng laboratorio. Nag-exist ang histology number na iyan, sabi ni Dr. Cruz. Kaya lang, hindi ito nakarehistro sa pangalan mo. Nag-uumpisa na ng internal investigation ang lab at pinadalhan na nila ng notice ang clinic na nagpadala ng sample. Sino ang totoong pasyente?
Wala akong karapatang magbigay ng impormasyon ng iba. Sa labas ng pinto, isang boses ng babae ang narinig. Ipaliwanag niyo nga kung bakit niyo ako pinatawag. 2 buwan na ang nakakaraan nung sabihin niyong benign ang cyst ko. Lumabas si Dr. Cruz sa pasilyo. Pagkaraan ng ilang minuto, may narinig na umiiyak. Makalipas ang 15 minutos, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang 40 anyos na babaeng nakasuot ng simpleng jacket. Ang maitim niyang buhok ay nakatali ng rubber band at may itim sa ilalim ng mga mata. Sa tabi niya ay isang payat na teenager na lalaki na may dalang backpack. Kayo ba ang nakakuha ng test results ko? Tanong ng estranghera. Pinigilan siya ni Dr. Cruz. Olga, hindi ko sinabi ang ganyang salita. Hindi inalis ng babae ang tingin kay Elena. Sabi ng doktor, napunta raw ang sample ko sa folder ng ibang tao. Ibig sabihin, siya yon. Tumayo si Elena. Ako si Elena Villanueva. Sinabihan ako ng nakamamatay na sakit na hindi ko naman taglay. Napahawak si Olga sa kanyang bibig. At sinabihan naman akong cyst lang ang meron ako. Naniwala ako at umuwi. Namutla ang teenager. Ma, anong nangyayari? Nakiusap si Doktor. Cruz na maghintay muna siya sa labas kasama ng nurse, pero kumapit ang bata sa braso ng ina. Dito lang ako. Inakbayan ni Olga ang anak. Si Miguel ko. Kami na lang dalawa sa buhay. Naramdaman ni Elena na unti-unting nawawala ang sarili niyang galit, napalitan ng ibang emosyon, habang nagkukuwenta si Gab ng komisyon. Ang babaeng ito ay nawalan ng mahalagang oras. Na-schedule na ba kayo para sa mga test? Tanong niya. Kukuhanan pa lang ako ng dugo at magpapa-CT scan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari to. Kalmadong sumagot si Dr. Cruz. Alamin muna natin ang estado ng kalusugan mo. Ang rason ng pagpapalit ay iimbestigahan ng hiwalay. Humarap si Olga kay Elena. Sino ang nagpadala sa iyo sa doktor na yon? Ang asawa ko. Alam niya. Hindi na nakasagot pa si Elena. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bag. Lumabas sa screen ang mensahe mula kay Gab. Galit na galit si Bautista. Gustong makipagkita ni Jana. Ano ba talagang sinabi mo? Sumunod ang isa pa. Malapit na ako. Na-track ko ang location mo sa GPS. Ipinakita ni Elena ang screen kay Val na kararating lamang sa opisina. Binasa ng abogado ang mensahe at mahinang nagsalita. Naramdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. Bumukas ang pinto ng elevator sa pasilyo. Ilang segundo lang ay narinig ang boses ni Gab. Nasaan si Elena Villanueva? Ako ang asawa niya. Napapitlag si Olga at mas kumapit si Miguel sa kanya. Pinatay ni Elena ang telepono at tumingin kay Val. Oras na para subukan kung gaano kagaling umarte ang asawa niya sa harap ng maraming tao. Mabilis na pumasok si Gab sa pintuan ng opisina. Tila takot na mahuli sa pag-amin ng iba. Ellen, bakit ka nandito? Huminto siya nang mapansin si Olga at ang anak nito, si Dr. Cruz, at si Val. Sumama ang pakiramdam ko, sagot ni Elena. Pumunta ako rito para magpa-check up ulit. Hinawakan siya sa kamay ng asawa. Di ba sinabi ko sa iyong magpaalam ka kung saan ka pupunta? Kinailangan ko pa i-track ang GPS mo. Hindi ka sumasagot. Naka-off ang phone mo. Bakit nandito si Tuazon? Sumagot si Val, bago pa man makapagsalita si Elena. Sinasamahan ko ang kliyente ko ayon sa kanyang hiling. Tumingin si Gab kay Olga. Sino siya? Pasyente po ng ospital. Sagot ni Dr. Cruz. Hindi namin ipinag-uusapan ang impormasyon ng ibang pasyente. Huminga ng malalim si Olga, handa nang magsalita. Ngunit hinawakan ni Elena ang siko niya. Masyado pang maaga para ilantad ang asawa sa ospital. Babalaan niya agad sina Bautista at Jana. Pagkatapos ay sisirain ang lahat ng ebidensyang makukuha niya. Umuwi na tayo, pakiusap ni Elena. Pagod na ako. Inakbayan siya ni Gab at tinanong ang head doctor. Ano po ang resulta ng check-up? Ipinapaalam ko po ang resulta sa pasyente mismo. Si Ma'am Elena na ang bahalang magdesisyon kung ipapaalam niya sa mga kamag-anak. Ako ang asawa. Sabay naming nilalabanan ang buhay niya. Kung ganoon, irespeto niyo ang karapatan niya sa doctor-patient confidentiality. Sa pasilyo, naiwan si Val kasama si Olga para tulungang asikasuhin ang mga kailangang dokumento. Sa tapat ng elevator, nagtanong ang asawa, ano bang pinag-uusapan niyo nung babaeng yon? Inaantay din niya ang resulta niya. Pumunta si Val para sa kanya. Sumandal si Elena sa pader. Gab! Nanginginig ang mga binti ko. Balak mo ba akong interogahin dito? Agad na lumambot ang asawa.
Patawad, nataranta lang ako nung makita ko ang location mo. Sa kotse, tinanong ni Gab kung ano ang sinabi ng mga doktor. Wala pa namang sigurado. Sinabi iyon ni Elena nang may labis na pagod kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa bahay, inihatid siya ni Gab sa kwarto at binigyan ng mga gamot. Inumin mo itong dalawa. Pinayagan ni Bautista na taasan ng 12. Kinausap mo siya pagkatapos sa ospital? Kailangan kong malaman kung paano kita tutulungan. Inilagay niya ang gamot sa dila, uminom ng tubig, saka tumalikod. Naitago niya ang gamot sa loob ng kanyang pisngi. Makalipas ang 1 minuto, nakiusap si Elena sa asawa na ipagluto siya ng mainit na sabaw. Pagkasara ng pinto, iniluwa niya ang mga tableta at itinago sa isang bakanteng lalagyan. Hanggang gabi, hindi halos umalis si Gab sa kwarto. Kinuha niya ang telepono ng asawa dahil nakakaabala raw ang mga tawag sa pagpapahinga nito. Hindi na nakipagtalo si Elena. Bandang 7:00, dumating si Bautista. Pumasok ang oncologist, dala ang isang itim na folder at bagong kahon ng gamot. Kamusta ang konsultasyon? Kumuha sila ng dugo, nag-CT scan. Ano ang sinabi sa inyo? Ipagagawa raw nila ng report. Inilapag ni Bautista ang bag niya malapit sa silya. Maaaring patagalin ng mga pampublikong ospital ang check-up ng ilang linggo. Nawala kayo ngayon. Hindi rin nila binigay sa akin ang slides at tissue blocks. Nalaman ng lab na nagkaroon ng pagkakamali sa logbook nila. Aayusin nila lahat bukas. At paano kung sa ibang pasyente pala ang sample na iyon? Tumigil si Gab sa pagbuklat ng mga papel. Dahan-dahang hinubad ni Bautista ang kanyang salamin. Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Wala. Iniisip ko lang kung bakit na-delay. Huwag niyo nang guluhin ang isip niyo sa mga hula. Ilang beses chinek ang resulta niyo. Kung ganon, patingin ng protocol. Ellen, tama na, singit ng asawa. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Gusto kong malaman kung bakit kailangan kong ibenta ang pinaghirapan ng papa ko. Binuksan ni Bautista ang folder. Nandito ang invitation mula sa ospital sa Singapore, ang programa ng therapy, at ang bill para sa unang stage. Kailangang bayaran hanggang katapusan ng linggo. Mukhang lehitimo ang mga dokumento. Iba yung pangalan ng klinika na nabanggit niyo noon, pansin ni Elena. Ang tinutukoy ko ay isang grupo ng mga medical institutions. Gagamutin kayo sa branch nila. Sino ang pumirma sa invitation? Ang coordinator ng international department. Pwede bang ma-check ang pangalan niya? Hinampas ni Gab ang armrest. Gusto mo bang magpagamot o interogahin ang bawat taong sumusubok na iligtas ka? Napapitlag si Elena at yumuko. Agad na umupo ang asawa sa tabi niya. Pasensya na, sobra lang akong na-stress. Hinayaan niyang yakapin siya nito. Sinamantala ni Bautista ang katahimikan. Bukas, pirmahan niyo ang consent para sa program. Pagkatapos, magbubuk na ng pwesto ang coordinator. Magkakaroon lang ng pera kapag naibenta na ang pabrika. Mahinang sagot ni Elena. Nagpa-schedule ng meeting si Jana sa Biyernes. Mabilis na sumulyap ang doktor kay Gab. Kung ganoon, aabot tayo? Doc Bautista, magkano po ang makukuha niyo sa pag-refer sa akin? Namula siya. Doktor po ako, hindi negosyante ng pasyente. Sabi ni Gab, kailangan daw nating magbigay ng komisyon sa broker. Pagod lang siya, sabi ng asawa. Ihahatid ko na po kayo sa labas. Lumabas ang 2 lalaki sa pasilyo. Hindi nakasara ng mabuti ang pinto. May nalaman siya, bulong ni Bautista. Wala siyang alam. Pinatawag lang yung totoong pasyente para sa check-up. Nangako ka na hindi mangyayari yan. Hindi ko kontrolado ang public hospital. Kunin mo ang telepono ni Elena at huwag mo siyang palabasing mag-isa. Matatapos ang lahat sa Biyernes. Kailangan kong makuha ang parte ko agad pagkatapos ng bank transfer. Makukuha mo. Nakahiga lang si Elena nang walang kibo. Ang maliit na voice recorder na itinago ni Val kaninang umaga, sa loob ng bag niya ay naka-on. Pagbalik ni Gab, nakapikit na ang asawa niya. Nasaan ang phone ko? Iiwan ko muna sa akin hanggang bukas. Kailangan mo ng pahinga. Ang kanyang pagiging masunurin ay nakapagpakalma kay Gab. Kinagabihan, paputol-putol ang tulog ni Elena. Bago mag-umaga, lumabas ang asawa sa kwarto at kinandado ang pinto mula sa labas. Mahina lang ang pag-click, pero narinig niya. Lumapit si Elena sa doorknob. Hindi bumukas ang kandado. Nasa mesa ang tubig at ang gamot. Walang telepono. Nasa 9th floor sila. Makalipas ang kalahating oras, binuksan ni Gab ang pinto. Nakabihis na si Elena. Bakit mo ako kinandado?
Uminom ka kasi ng malakas na gamot kahapon. Natakot akong baka mag-sleepwalk ka. Ibalik mo na ang phone ko. Pagkatapos mag-almusal, kailangan kong pumunta sa pabrika. Ngayon, dito ka lang sa bahay. Dadalhin ni Jana ang mga papeles dito. Pipirmahan ko ang kontrata sa opisina ko. Kasama si Val at ang mga kinatawan ng buyer. Kumunot ang noo ni Gab. Bakit kailangan pang pahirapan? Dahil akin ang pabrika. Tinitigan niya ang asawa ng ilang sandali bago nilabas ang telepono. Sige, pero ngayon, magpahinga ka. May mensahe sa screen mula kay Dr. Cruz. Na-admit na si Olga. Kumpirmado ang diagnosis. Sisimulan na agad ang paggamot. Sino yan? Tanong ni Gab. Si Loida. May sira na naman sa unang linya. Inabot niya ang kamay niya. Patingin. Inikot ni Elena ang screen. Nakasave ang pangalan bilang Loida Trabaho. Ngunit nawala na ang notification. Tatawagan ko si Mang Sergio. Wag na. Kaya na nila yan. Pagkatapos mag-almusal, nagkulong ang asawa sa study room. Pumunta si Elena sa banyo, binuksan ang gripo para may ingay, at tinawagan si Val gamit ang isang secure app. Kinandado niya ako sa kwarto, at kinuha ang phone ko. Pwede ka bang lumabas ng kondo ngayon? Oo, wag mo siyang probokahin. Darating si Jana Dian ngayon. Gusto niya rito pero ipinilit kong gawin ang meeting sa Biyernes sa pabrika. Mas maganda iyon. Pumasok na ang formal na reklamo, na ibigay na ang ebidensya. Hindi nila sasabihin sa atin ang detalye ng investigasyon. Huwag kang magpapaiwang mag-isa kasama ang asawa mo pagkatapos ng pirmahan. Na-admit na si Olga. Alam ko, inasikaso ng hiwalay ang papel niya. Hinawakan ng mahigpit ni Elena ang telepono. Gusto ko, sa Biyernes, sila mismo ang magpaliwanag sa bawat galaw nila. Magtanong ka ng mga simpleng katanungan. Kanino ibebenta ang ari-arian? Saan pupunta ang pera? Sino ang nagmungkahi sa coordinator? Bakit nagmamadali? Pipirma lang ako sa napagkasundo ang dokumento. Kailangan irehistro muna ang titulo para malipat ang ari-arian. Kung wala yon, mananatiling sayo ang lupa. Hindi pwedeng mag-imbento ka ng script. Baka manghingi si Gab ng SPA. Huwag magbigay ng kapangyarihan. Idahilan mo na gusto mong pirmahan lahat ng personal. Huminto si Val. Sinuri ng lab ang tableta. Tama ang brand ng gamot, pero ang 12 ay sobra sa normal na panimulang inom. Kung isasabay sa ibang gamot, magdudulot ito ng matinding pagbagal ng isip. Ibig sabihin, gusto nila akong gawing sunod-sunuran. Tutusin iyan ng mga eksperto. Itago ang gamot at ang reseta. Bandang tanghali, dinala ng asawa ang draft ng kontrata. Ang presyo ay nanatiling 3 beses na mas mababa at ang buyer ay binigyan ng karapatang pumasok agad sa pabrika pagkatapos mabigay ang down payment. Isang clause ang nag-oobliga kay Elena na ibigay ang mga selyo, blueprints, at access sa archive. Bakit nila makukuha ang mga papeles bago mairehistro? Tanong niya. Para masuri ang ari-arian. Tinitingnan iyan bago isara ang bentahan. Malaking pera ang ilalabas ng buyer. Ako ang mas may malaking risk. Umupo si Gab sa harap niya. Kahapon, handa kang lumaban para mabuhay. Tapos ngayon, pinoprotektahan mo ang mga lumang dingding na yan. Gusto kong mag-iwan ng separation pay sa mga manggagawa. Magkakaroon ng pera pagkatapos ibenta ang mga makinarya. Walang nakasulat na ganyan sa kontrata. Idadagdag natin. Inilipat ni Elena ang huling pahina. Nasaan ang bank details ng broker mula Singapore? Magkakaroon ng hiwalay na bank instruction. Dederetso ang pondo kapag nagbayad na ang buyer. Kung ganoon, kailangang nandun din si Bautista sa Biyernes. Hayaan mo siyang kumpirmahin na hindi ako tatanggapin ng walang bayad. Hindi nagustuhan ng asawa ang kondisyon, ngunit hindi siya pwedeng tumanggi. Sige, at sabihin mo kay Jana na dalhin ang orihinal na SPA mula sa direktor ng Granite Peak. Dadalhin niya. Kinuha ni Gab ang draft. Nagiging mapagduda ka na. May karapatang mag-isip ang taong mamatay na kung ano ang iiwan niya pagkawala niya. Lumabas siya ng walang sagot. Pagkalipas ng 1 minuto, narinig ni Elena ang pag-uusap nila ni Jana. Sa Biyernes ang meeting sa pabrika. Hinahanap niya si Bautista at ang orihinal na SPA. Hindi, huli na para umatras. Ayusin mo ang lahat para walang mahanap na dahilan si Tuazon na i-delay ang bentahan. Kinahapunan, umalis si Gab para i-process ang bayad. Naghintay si Elena ng 10 minuto, nag-book ng sasakyan, at nagpunta sa pabrika. Ikinandado ni Loida ang opisina mula sa loob.
Ma'am Elena, nagutos po si Sir Gab na i-forward sa kanya ang kopya ng lahat ng correspondence nyo. Pumayag ka? Sumagot po ako na hindi pwede kung walang written consent nyo. Inilapag ng sekretarya ang kontrata ng kumpanya ni Jana sa mesa. Nakahanap ang accounting ng 2 check voucher para sa land appraisal at paghahanap ng investor. 2 beses inapprove ni Sir Gab. Kalakip nito ang report na may mga litrato ng pabrika, sukat ng lupa, at plano ng gagawing subdivision. Ang trabaho ay nagsimula 3 buwan pa bago ang medical check-up ni Elena. Mag-photocopy ka at ibigay mo kay Val. Naibigay ko na po. Nagbuntong hininga si Loida. Ano po bang nangyayari? Malalaman mo rin sa Biyernes. Hanggang doon, huwag kang magsasabi kahit kanino. Dumating si Val makalipas ang 1 oras bitbit ang bagong draft. Sa panlabas, kamukha ito ng dokumento ni Gab. Ngunit ang bayaran ay magagawa lamang pagkatapos ng rehistro ng titulo at pagsusuri kung saan galing ang pera. Ipinagbabawal ang pagbibigay ng archives, selyo, susi, at kagamitan bago matapos ang proseso. Mapapansin nila ang pagbabago, sabi ni Elena. Kaya hayaan mo muna silang magsalita, saka mo hilinging ipaliwanag nila ang sistema ng bayaran. Magsisimula ang pirmahan pagkatapos mapatunayan ng autoridad. Sino ang nasa kabilang kwarto? Hindi ko iyon pag-uusapan ngayon. Sapat nang malaman mo na ang meeting ay under surveillance. Itinago ni Val ang kopya sa briefcase. Pagkatapos ng usapan, huwag ka nang babalik sa bahay niyo. Nag-book ako ng hotel room sa pangalan ng assistant ko. Kunin mo ang mga gamit mo pagkatapos gamit ang legal na proseso. At huwag kang mag-iisa. Tumango si Elena. Kinagabihan, bumalik siya sa kondo. Naghihintay si Gab sa sala. Saan ka galing? Sa pabrika. Gusto kong makita yung mga planta bago natin ibenta. Pinagbawalan kitang lumabas mag-isa. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan. Lumapit ito ngunit huminto. Bukas na ang mahalagang araw. Sa makalawa pa ang meeting, Biyernes. Nakiusap si Jana na ilipat. Handa na ang buyer na pumirma bukas ng 4:00. Kung ipagpapaliban natin, mapupunta ang pera sa ibang property at mawawalan ka ng slot sa klinika. Naintindihan ni Elena. Nagmamadali silang isara ang deal bago maituro ng lab at ospital si Bautista. Sige, sabi niya matapos ang ilang sandali. Bukas ng 4:00 sa opisina ko. Ngumiti si Gab at niyakap siya. Hindi ka magsisisi. Sa ibabaw ng balikat ng asawa, nakita ni Elena sa mesa ang pamilyar na itim na folder ng doktor. Nakasilip doon ang gilid ng bagong resulta na may selyo ng Med Analytics. Nakasulat na doon ang kanyang apelyido. Nakagawa na sila ng pamalit. Ipinatong ni Elena ang kanyang pisngi sa balikat ng asawa at mahinang nagtanong, "Ibig sabihin, bukas matatapos na ang lahat?" "Oo," sagot niya. "Bukas magsisimula ang bagong yugto ng buhay natin." Pumikit siya. Hindi pa alam ni Gab na para sa kanya, magsisimula ang buhay na iyon pagkatapos ng huling pirma. Eksaktong 3:40 p.m., pumasok si Elena sa kanyang opisina at agad napansin ang sobrang wine glass. Sa gilid ng bintana, may isang ice bucket na may champagne. Sa tabi ng mga folder, may 3 magkakaparehong ballpen. Inihanda ni Gab ang lahat na tila ba sa loob ng 20 minuto ay magdiriwang sila ng isang matagumpay na negosyo at hindi ang pagpapaalam ng asawa sa negosyo ng ama niya. "Ang aga mo," sabi niya. "Gusto ko sanang maglakad sa pabrika bago ang meeting. Huwag mo nang pagurin sarili mo. Ngayon, lakas lang para pumirma ang kailangan mo." Hinubad ni Elena ang kanyang blazer at isinabit sa cabinet. Umaandar ang recorder sa loob ng bag niya. Ang ikalawa ay nakatago sa organizer sa mesa. Habang naglalakad papunta sa opisina, huminto siya sa salamin na pinto ng unang planta. Nagtatalo si Mang Sergio at isang mekaniko sa tabi ng bagong hulmahan. 2 babae ang nag-inspect ng disenyo sa mga tasa. Isang batang kargador ang nagmamadaling itinatali ang napunit na kahon. Naabutan siya ni Loida malapit sa hagdan. "Nasa pwesto na po ang lahat," sabi po ni attorney. "Val, hindi na bago ang plano ng meeting. May tinanong ba si Gab? Gusto niya pong malaman kung sino yung nasa kabilang conference room." Sabi ko, "May nag-audit po sa archive." Pinasalamatan ni Elena ang sekretarya sa pamamagitan ng paghaplos sa balikat nito. Pagkalipas ng 4:00, huwag kang magpapauwi ng maaga bago matapos ang shift. Hindi dapat malaman ng mga tao ang nangyayari base lang sa tsismis sa gate. Masusunod po. Habang umaakyat sa ikalawang palapag,
Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bumalik ang takot. Ngunit ngayon, takot na hindi tungkol sa gawa-gawang kamatayan. Takot siyang magkamali at bigyan ng pagkakataon ng asawa na makatakas sa pamamagitan ng mabubulaklak na salita ng pag-aalala. Hindi ipinaliwanag ni Val kung sino ang nakikinig sa kabilang kwarto. Pinayuhan lang siyang magtanong ng kalmado at huwag ibahin ang napag-usapan. Anong oras darating si Bautista ngayon? Tanong ni Elena. Tumingin si Gab sa labas ng bintana. Sa gabi na, sa bahay natin. May emergency operation daw siya at sariling schedule. Pinadala niya na yung resulta, ang invitation at yung bill ng medical coordinator. Makatuwiran ang sagot. Alam din naman ni Elena na magiging katawa-tawa kung uupo ang isang oncologist sa pagbebenta ng pabrika. Ginamit niya lang ang kondisyong iyon kahapon para subukan ang mga kasabwat. Hindi pumunta si Bautista, pero binigyan niya ang asawa ng bagong folder na may pekeng dokumento. Kung ganoon, ikaw na ang mag-aayos ng paglipat ng pera pagkatapos ng rehistro. Kailangan natin ng SPA para dyan. Gusto ko munang marinig ang buong proseso. Lumapit si Gab at inayos ang kwelyo ng kanyang blusa. Huwag kang matakot. Ilang linggo na lang, nasa Singapore na tayo at pagkatapos mong gumaling, magsisimula tayo ng bagong buhay. Saan? Pumili tayo ng bahay malapit sa dagat. Gusto mo ba? Pumasok si Val sa opisina. Nakasuot siya ng madilim na suit at may dalang leather briefcase. Dumating na ba ang kinatawan ng buyer? Tanong ng abogado. Umaakyat na, sagot ni Gab. Magko-connect via Zoom ang direktor kung kinakailangan. Kailangan ng original na SPA. Dala ni Jana. Makalipas ang 1 minuto, pumasok si Jana. Maayos ang pagkaka-blow dry ng kanyang blonde na buhok. May nakapaskil na kalmadong ngiti sa kanyang mga labi. Inilapag niya sa harap ni Val ang kanyang ID at ang notarized SPA. Inatasan ako ng Granite Peak Development na pumirma sa contract to sell, kasunduan sa earnest money, at ang dokumento ng paglipat ng mga titulo. Binasa ni Val ang bawat pahina. Tinignan ang rehistro. At nagtanong, nasaan ang board resolution na nag-approve ng ganitong kalaking transaksyon? Ihahanda po iyon para sa Registry of Deeds. Sagot ni Jana. Ngayon, pinipirmahan lang natin ang intensyon ng dalawang partido. Ang pagbibigay ng susi at archive ay lagpas na sa intensyon. Napabuntong hininga ng may inis si Gab. Attorney Val, maglalabas ng pera ang buyer. Kailangan niyang inspect ang property. Ang inspeksyon ay ginagawa bago pumirma. Hindi pagkatapos mabigyan ng access sa mga selyo at bank accounts. Umupo si Elena sa dulo ng mesa. Huwag na tayong magtalo. Nahihirapan akong magbasa ng mahahabang dokumento. Ipaliwanag niyo sa akin. Simula umpisa. Binuksan ni Jana ang folder. Pagkapirma niyo, magta-transfer ang kumpanya ng down payment. Sa araw ding iyon, makukuha namin ang blueprints, mga kontrata sa supplier, at mga susi sa admin office. Tapos, isusumite na ang mga papeles sa Register of Deeds. Kailan papasok ang buong balanse, pagkatapos malipat ang titulo? Saan kukuha ng ganyan kalaking pera ang isang bagong kumpanya? Ang pondo ay manggagaling sa isang private investor. Sino siya? Tumingin si Jana kay Gab. Ayaw muna niyang ilantad ang sarili bago matapos ang deal. Bakit? Nagpaplano siya ng malaking residential project at iniiwasan niya ang mga kakumpetensya. Ibig sabihin isasara ang pabrika? Palugi na ang produksyon. Singit ni Gab. Mas magagamit sa tama ang lupa. Humarap si Elena sa asawa. Kahapon lang nangako ka na bibigyan natin ng separation pay ang mga tao. Ibibigay natin pagkatapos ibenta ang mga makina. Walang ganong kasunduan sa kontrata. Gagawan natin ng hiwalay na kasunduan. Sino ang pipirma doon kung ibebenta rin agad ng Granite Peak ang lupa sa totoong developer? Natigilan si Jana na nakabukas ang folder. Saan nyo naman po nakuha ang ideya na ibebenta ulit? Sa report ng mismong kumpanya mo, may plano na para sa subdivision at computation ng kikitain. Binayaran ng pabrika ang serbisyong iyon 2 buwan na ang nakakaraan. Matalim na tumingin si Gab sa kanyang kabit. Iniwan mo ang report sa accounting? Ikaw ang nag-process ng kontrata. Sagot niya. Ipinadala ko ang mga dokumento sa address ng Finance Department na ikaw mismo ang nagbigay. Inilapag ni Val sa harap niya ang mga kopya ng check vouchers. Ibig sabihin, ang paghahanda ay nagsimula ng matagal pa bago ang sakit ni Ma'am Elena. Tinitingnan lang natin ang iba't ibang opsyon noon, sabi ni Gab. Walang illegal doon. Kung ganoon, bakit hindi alam ng mismong may-ari?
Gusto ko lang na may handang solusyon pag nag-usap tayo. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata, nagkukunwaring nanghihina. Sige, sabihin na nating papayag ako sa mababang presyo. Anong mangyayari sa pera? Iniusog ng asawa ang bank instruction form. Ang bahagi nito ay mapupunta sa medical coordinator. Ang matitira, ako ang mamamahala habang nagpapagamot ka. Paano ka magkakaroon ng karapatang mamahala? Naglabas siya ng isa pang papel. Binasa ito ni Val at tumingin sa kanila. Ang SPA na ito ay nagbibigay ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng bank accounts, ibenta ang mga sasakyan at makinarya, kumuha ng dokumento at ilipat ang kapangyarihan sa iba. Maaaring kunin ni Sir Gab ang lahat ng natitirang asset nang hindi na nagpapaalam sa asawa niya. Maaaring biglang bumagsak ang kakayahan ni Elena na mag-asikaso ng negosyo, sagot ni Gab. Nagbabala si Bautista na baka lumala ang sakit niya. Walang medical certificate dito na nagsasabing hindi niya kayang gumawa ng desisyon. Nag-iingat lang tayo. Kung ganon, limitahan niyo ang SPA para lang sa pagbabayad ng medical bills ng ospital. Umiling si Gab. Magkakaroon ng ibang gastos sa abroad. Hindi ako pwedeng laging naghahanap ng notary public doon. Kinuha ni Elena ang dokumento. Hinihingi mong ipasa ko sa iyo ang lahat ng matitira matapos mabenta ang pabrika. Hinihingi kong hayaan mo akong iligtas ka. Kanino? Sa burokrasya, sa delay, at sa ugali kong pagdudahan ang bawat galaw. Sumingit si Jana. Pwede naman po nating inotaryo ang SPA sa ibang araw. Sa ngayon, naghihintay ang buyer ng desisyon. Para saan itong champagne? Tanong ni Elena. Sumulyap si Gab sa ice bucket. Gusto ko lang i-celebrate ang simula ng paggamot mo. Kahit wala pang pera, sigurado akong magiging maayos ang lahat. Sigurado ka ba sa buyer o sa pagiging masunurin ko? Isinara ni Jana ang folder. Naiintindihan po namin ang emosyon nyo, pero hindi maghihintay ang investor ng walang hanggan. Bukas ay magsisimula na silang maglinis ng lote. Bago magrehistro? Survey pa lang pwede. Paano ang mga manggagawa pag sinabihan silang ide-demolish ang pabrika? Sagot ni Gab. Pagkatanggap natin ng pera. Kundi magwewelga ang mga tao, papasok ang unyon, tatawagin ang media, at aatras ang buyer. Ibig sabihin, nagdesisyon kayong itago ang pagbebenta hanggang sa puntong wala nang magagawa ang mga empleyado. Nagdesisyon kaming huwag sirain ang huling pag-asa mong mabuhay dahil lang sa pagpapanik ng iba, sabi ng asawa. Isinulat ni Val ang mga sinabi niya sa gilid ng kontrata. Hindi, sabi ni Elena. Kailangan ko munang maintindihan ang medical transfer. Sinong kumpanya ang makakatanggap ng pera? Binanggit ni Gab ang kumpanya at ipinakita ang billing. Sino ang may-ari niyan? Yung foreign coordinator. Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Sinong naghanap sa kanya? Nirecommend ni Bautista. Napangisi si Jana. Huwag mo namang isisi lahat sa doktor. Ikaw ang nagpadala ng bank details. Humarap si Gab sa kanya. Pagkatapos ng usapan mo sa representative ng investor, lupa lang ang pakialam ng investor. Wala silang kinalaman sa pagpapagamot. Ibig sabihin, kayong dalawa mismo ang nagplano kung paano hahatiin ang pera ko? Tanong ni Elena. Natahimik si Jana. Sumandal paharap si Gab. Ellen, tama na. May sakit ka. Natatakot, kaya pinapalaki mo ang maliliit na detalye. Pirmahan mo na ang kontrata. Ako na ang bahala sa lahat. Kahapon, kinandado mo ako sa kwarto para hindi ako mahulog dahil sa gamot. Kinuha mo ang phone ko para walang makaistorbo. Tapos, hinihingi mo ang General SPA kasi mahal mo ako. Masyadong malakas ang huling mga salita. Sa likod ng glass partition, napatingin si Loida, ngunit hindi pumasok sa opisina. Binuksan ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang resulta ng check-up sa QC. Wala akong cancer. Hindi agad nakakilos si Gab. Namutla si Jana at dahan-dahang ibinaba ang hawak na ballpen. Anong sinabi mo? Tanong ng asawa niya. Walang nakitang bukol ang Philippine Cancer Center. Ang histology number na ginamit mo ay kay Olga Mendoza. Sinabihan siya na walang dapat ipag-alala at binigay mo sa akin ang diagnosis niya. Pagkakamali yan ng lab. Hindi inaayos ang pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng panibagong backdated na resulta. Inilapag ni Elena sa mesa ang kopya ng dokumento mula sa itim na folder. Kagabi, nasa sala natin ito. Nakapangalan sa akin, pero may ibang sample number at lumang petsa.
Sinubukan niyong takpan ang mga bakas pagkatapos magpadala ng formal na reklamo. Mabilis na lumingon si Jana kay Gab. Sabi mo inayos na ni Bautista ang lahat na walang mintis. Tumahimik ka. Sinigurado mo na umalis na yung totoong pasyente at walang mag-iimbestiga. Tumayo si Gab. Alam mo ang buong plano. Kukunin ng dummy corp mo ang lupa at ibebenta mo sa totoong developer. Alam ko tungkol sa pabrika at sa peking ospital. Pero yung tungkol sa totoong may sakit na ninakawan mo ng resulta, huli mo nang sinabi sa akin. Sinungaling. Nakatago ang mga messages mo sa akin. Akmang kukunin ni Jana ang telepono. Naunahan siya ni Gab at ibinato ang cellphone sa sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Nanguna si Inspector Lapid. Isang 45 taong gulang na lalaki na may maikling buhok. Ipinakita niya ang kanyang badge at iniutos na huwag hawakan ang mga dokumento, telepono at computer. Problema ito ng pamilya, sigaw ni Gab. Hindi sumagot si Lapid sa akusasyon. Magpaliwanag kayo sa presinto. Sa ngayon, sundin niyo ang utos ng mga autoridad. Lumapit ang isang forensic IT specialist sa basag na telepono. Pumwesto ang isa pang pulis sa pinto. Itinuro ni Jana si Gab. Nasa cellphone ko ang mga chat namin. Siya ang nagpadala ng amount, details ng coordinator, at nangako ng porsyento ko pag naibenta ang lote. Ikaw mismo ang nagrehistro ng kumpanya gamit ang tiyahin mo. Sigaw ni Gab. Dahil sa utos mo, at ikaw ang nag-approve ng down payment galing sa pabrika. Gumuho ang kanilang alyansa sa loob lang ng ilang minuto. Kinaumagahan lang, nagpaplano silang maghati ng milyon at magsimula ng bagong buhay. Ngayon, naglalaglagan na sila para iligtas ang sarili. Tiningnan ni Elena ang asawang kasama niya sa loob ng 15 taon. Dati, kilalang-kilala niya kung paano ito manginig sa lamig, maghanap ng salamin nitong nasa harapan lang pala, at kung paano iniiwan nito ang kape sa tabi ng laptop. Ngayon, sa harap niya ay ang isang taong nagdesisyong patayin siya ng walang gamit na baril. Sapat na ang sakit ng iba, peking selyo ng doktor, at ang takot niyang mamatay. Nagtanong si Lapid. May napirmahan na ba kayong dokumento? Wala po, sagot ni Elena. Hindi po natuloy ang pirmahan. May binigay ba silang gamot sa inyo? Ipinakita ni Elena ang nakatagong gamot, reseta, at ang report ng independent lab. Siya at ang doktor ang nagbigay ng gamot. Pinilit niya akong uminom ng dobling dose, kinuha ang phone ko, at kinulong ako sa kwarto. Kasinungalingan! Sigaw niya. Inaalagaan kita. Humarap si Elena sa kanya. Ang pag-aalaga ay hindi nangangailangan na ibenta ang pabrika, ng palugi, ibigay ang susi bago mairehistro, at itransfer ang pera sa isang pekeng kumpanya. Hindi natuloy ang bentahan. Ibig sabihin walang ninakaw. Kalmadong sumagot si Val. Ang autoridad ang magbibigay ng desisyon diyan, hindi ang mga kasangkot. Sinimulang inventory ng mga pulis ang mga dokumento at gadgets. May narinig na ingay sa labas, ngunit nagtaas ng kamay si Lapid at nanatili ang mga pulis sa pasilyo. Kalaunan, napagtanto ni Elena na ang meeting na iyon ay bahagi lamang ng operasyon. Hindi nila nilayong ipunin ang lahat ng suspek sa isang kwarto para lang sa isang dramatikong pag-aresto. Iniimbestigahan ang bawat isa kung nasaan ang mga dokumento, teknolohiya, at mga taong pwedeng magpatunay sa bawat kasalanan. Wala pang sinabi sa kanya tungkol sa klinika. Hindi nagbanggit si Lapid ng mga pangalan o nangako ng mabilisang hustisya. Nire-verify lang niya kung nasaan ang mga orihinal na papeles, sino ang may access sa bahay nila, at paano nakuha ni Elena ang bagong folder. Biglang napaupo si Gab sa silya. Ellen, sabihin mo sa kanila na nagtatalo lang tayo tungkol sa negosyo. Bawiin mo ang reklamo. Ibabalik ko ang perang ginastos sa appraisal at ibabalik mo yung 2 buwang oras ni Olga. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam na totoong pasyente ang gagamitin ng doktor. Tumawa si Jana. Di ba ikaw ang naghanap ng pasyenteng walang pamilya? Sabi ni Bautista. Anak lang ang meron siya. Tumahimik ka. May voice message ako kung saan tinatanong mo kung pwede ba siyang burahin sa database. Akmang susugurin siya ni Gab. Ngunit pinigilan siya ng pulis at sinabihang huminahon. Hinubad ni Elena ang kanyang wedding ring. Nag-iwan ng maputing marka ang singsing sa kanyang daliri. Ipinatong niya ito sa tabi ng 3 ballpen. Tingnan mo ako, Gab! Inangat nito ang kanyang ulo. Bakit? Mas pinili mo ang pabrika kaysa sa akin. Binigay mo sa akin ang posisyon sa finance, pero nasa sayo pa rin ang huling salita.
Ang tingin lang sa akin ng mga empleyado ay asawa ng boss. Kaya napagdesisyonan kong kunin ang negosyo. Gusto kong makuha ang dapat ay sa akin. Ano bang sayo? Papa ko ang bumili ng lupa. Niligtas natin ang produksyon. Yung mga tao sa pabrika ang nagpasok ng pera. Kahit yung gastos mo sa panloloko sa akin, kinuha mo sa pondo ng negosyo. Pamilya mo ako. Dati, sa iyo nakapangalan ang tiwala ko. Pinalit mo iyon sa lupang kailanman ay hindi magiging iyo. Pinakiusapan si Elena na pumunta sa kabilang opisina para magbigay ng statement. Umupo si Val sa tabi niya. Sa salamin, nakita nila si Gab na nakikipagtalo pa rin kay Lapid habang sinasagot ni Jana ang tanong ng ibang pulis. Kinaya mo, sabi ni Val. Habang nasa ospital si Olga, hindi pa tayo nananalo. Sinimulan na ang paggamot sa kanya. Huli na ang lahat. Hindi pa nawawala ng pag-asa ang mga doktor. Kinagabihan, pumunta si Elena sa isang hotel. Wala na siyang balak bumalik sa kondo. Dinala ni Val ang mga damit na inimpake ni Elena bago pa mangyari ang lahat at pinaalalahanan na ang natitirang gamit ay kukunin nila mamaya kasama ng pulis. Pagka walang tao, naupo si Elena sa gilid ng kama. Kaninang umaga, tahanan pa ang tawag niya sa kondo na iyon. Nandoon ang mga damit nila sa cabinet. Nandoon ang mga baso na sabay nilang binili. Sa tabi ng kama ay ang paboritong libro ni Gab. Ang pagtataksil ay hindi sumira sa mga bagay na iyon, pero inalis na nito ang halaga ng mga ito. Kinabukasan, binisita niya si Olga. Nakahiga ang babae sa kama malapit sa bintana. Nakaupo sa tabi niya si Miguel, gumagawa ng homework sa notebook. Sisimulan na ang chemo, sabi ni Olga. Walang pangako, pero may pag-asa pa. Inangat ni Miguel ang kanyang ulo mula sa notebook. Mabubuhay si Mama. Pumikit si Olga at hinawakan ang kamay ng anak. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila. Hindi na nangako si Elena ng mga bagay na walang kasiguraduhan. Napunta ang mama mo sa mabubuting eksperto. Ngayon kailangan niyang magpagamot at ikaw, huwag kang aabsent sa eskwela at samahan mo siya pag visiting hours. Pwede po akong makitira sa kapitbahay. Seryosong sabi ng bata. Kaya lang, ang layo ng ospital. Tutulungan namin kayo sa pamasahe at tirahan. Sagot ni Elena. Sasagot sana si Olga para tumanggi. Pero sa unang pagkakataon, nakita niyang nakahinga ng maluwag ang kanyang anak. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin na hindi sakop ng PhilHealth at gobyerno. Wala kayong utang na loob sa akin. Ginamit nila ang sakit ko laban sa inyo. Ibang tao ang gumawa noon. Alam ko, hayaan mong tulungan ko kayo sa gamot, pamasahe, at matitirhan para kay Miguel habang nandito kayo. Matagal siyang tinitigan ni Olga. Basta walang awa. Ayoko nang kinaawaan ako. Gagawan ni Val ng kontrata para hindi mo maramdamang may utang na loob ka kaninuman. Sige, papayag ako. Lumipas ang 4 na buwan. Hindi tumigil ang pabrika kahit isang araw. Tinanggal ni Elena si Gab sa posisyon, kinansela ang akses sa bangko, at nagpa-audit ng lahat ng pondo. Napatunayan ang paglipat ng pera kay Jana, ang mga peking consultancy fees, at ang plano para sa lupa. Ipinasa ang mga ebidensya sa piskalya. Ang tungkol kay Bautista ay nalalaman na lang ni Elena mula sa mga opisyal na report ng korte, hiwalay siyang inimbestigahan. Sinuri ang mga medical record, logbook ng laboratorio, mga reseta, at bank transfers niya. Hindi na siya makakapagtago sa palusot na away mag-asawa. Inalok ni Gab na papayag siyang mapabilis ang annulment nila at aatrasan ang parte sa conjugal properties kung babawasan ng asawa ang mga kasong isinampa. Sumagot si Val na hindi pwedeng ipagpalit sa annulment ang mga ginawa nilang krimen. Pagsapit ng taglagas, naaprubahan ang annulment. Pagkatapos ng hearing, hinabol ni Gab si Elena sa pasilyo ng korte. Kailangan ba talaga nating humantong sa ganito? Ikaw ang nauna. Wala akong balak saktan ka ng pisikal. Binigyan mo ako ng peking diagnosis ng cancer. Sinubukan mong agawin ang pabrika at pinilit mo akong uminom ng malakas na sedatives. Anong tawag mo doon? Trinaydor ako ni Jana. Ginawa niya sa'yo kung ano ang ginawa mo sa akin. Minahal kita, hindi na memeke ng diagnosis ang pagmamahal. Tumahimik siya. Mapapatawad mo pa ba ako balang araw? Hindi na kita guguluhin. Baka isang araw, magiging pagpapatawad iyon. Umalis si Elena bago pa siya makasagot. Pagsapit ng taglamig, Disyembre, natapos ni Olga ang unang buong cycle ng gamutan.
Ipinakita sa resulta na lumiliit ang bukol. Isang araw, bumisita siya sa pabrika kasama si Miguel. Pinayagan ni Mang Sergio ang bata na lagyan ng marka ang isang tasang luwad bago ilagay sa hurno. Baka tabingi ang letra niyan. Babala ng foreman. Pero gawa ko po. Sagot ng bata. Pagsapit ng tag-init, Abril, ibinenta ni Elena sa isang developer ang isang abandonadong lote lang ng pabrika na hindi na ginagamit. Ginawa ang transaksyon pagkatapos idaan sa tamang presyuhan at sa kaalaman ng mga tauhan. Ang kinita ay sapat para makabili ng bagong makinarya, ayusin ang bentilasyon at magbigay ng health insurance sa mga empleyado. Nanatili sa lugar ang pabrika mismo. Sa araw ng pagpapasinaya ng bagong makina, nag-anunsyo si Loida. Ma'am Elena, nandyan po si Miss Olga sa gate. Pumasok ang mag-ina na may dalang maliit na balot. Sa loob ay ang tasang luwad na may tabinging letra sa gilid. Para po sa inyo, sabi ni Miguel. Para pag umiinom po kayo ng kape, maalala nyo na kahit gaano nakakatakot ang papel ng resulta, kailangan po laging i-double check. Tumawa si Elena at inilapag ang regalo sa tabi ng picture frame ng papa niya. Nang umalis sila, lumapit si Elena sa bintana. Binuksan ang gate sa labas. Pumasok ang isang truck na kukuha ng mga paso. Inigigiya ng mga kargador ang driver. Sa mesa niya ay ang desisyon ng korte sa paghihiwalay nila. Katabi nito ay ang sulat mula sa ospital ni Olga na may magandang balita tungkol sa huling check-up. Tinago ni Elena ang unang dokumento sa ilalim na drawer. Ang ikalawa ay iniwan niya sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay nagbuhos siya ng mainit na tsaa sa bigay na tasa at mahinang bumulong. Tapos na ang klase. Sa kabila ng dingding, umugong ang bagong makina. Hindi nagsimula ulit sa wala ang buhay niya. Ipinagpatuloy niya lang ito mula sa sandaling sinubukan itong putulin ng kasinungalingan. At ngayon, ang bawat bagong araw ay pag-aari na ni Elena.